Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 8:04 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa mainit na balita pero wala pa namang confirmation ng DOJ, yung pagbaliktad ni Alcantara sa unang testimonya. Yun po ang tatalakayin ko ngayon. Pagbaliktad ni Alcantara sa unang testimonya, makakabuti ba kay Joel Villanueva? Yan po ang title ko, Marami na po ang nagdi-discuss nito, Marami na. Kaya naisipan ko na mag-share din ako ng kung ano ang masasabi ko dyan sa ganyan. Yang pagbaliktad ni Alcantara, kung totoo man yan. Kasi puro balita lang po eh. Puro sa news, pero hindi pa kino-confirm ng DOJ. O yung may hawak ng kaso. Ngayon ay aywan ko kung kuwan lang yan, kung yung bang propaganda lang yan para lituhin talaga ang mga tao. Hindi natin alam. O kung talagang babaliktad siya. O i-recant niya yung una niyang testimonya, tapos sasabihin niya na ito ang totoo. Ay parang malabo na po yan eh. Sa batas kasi ng tao ay mas inuunor yung naunang testimonya. Opo. Katulad sa marriage, hindi ba? Kung sino ang unang marriage, ay yun ang paniniwalaan eh. O sa bilihan ng lupa, hindi ba? Ibininta yung lupa ng 2 beses. Ay kung sino yung nauna ay yun ang may karapatan. Ngayon, ganito rin sa mga testimonya. Ang husgado po, pag pangalawang testimonya na ay parang wala ng tiwala. Yun po pero doon sa una magtitiwala. Pero dito sa pangalawa ay mahirapan na po eh. Kasi nga ay sang-ayon nga sa Biblia, hinahanap ko kahapon o kagabi, he broke his first vow. Ay sino ngayon na maniniwala dito ngayon sa second vow, hindi ba? O sa second testimony, if he broke his first testimony. Yan po ang nakasulat sa Biblia. At ang nakasulat pa nga sa Biblia, ay pati nga sarili mo hindi na maniniwala sa iyo eh. Yun ang nakasulat po, hindi ko lang makita sa Biblia eh. Pero alam ko mayroong ganun nakasulat. Pero anyway, ay hindi mahalaga yun may napili ako na mas mahalaga na verse. Opo, ulitin ko lang if you break your first vow or your first promise or your first testimony, who will believe you in the second testimony? Hindi ba? Wala eh. Mawawalan na ng gana kasi nga hindi na maniniwala sa iyo eh. Hindi ba? Oh. Pati nga ikaw parang ayaw mo na rin maniwala sa sarili mo eh. At yan po ang dahilan bakit nawawala po ng integrity ang tao. Hindi na siya whole.
integrity comes from the word integer, who is a whole number. Integer means whole number, hindi fraction, hindi decimal. Whole number. Kaya nga whole ay integrated ka o may sarili ka o hindi ka nadadala ng samot-saring mga propaganda. Yan po ang ibig sabihin na may integrity. Ay kung ngayon ay nagtestimony ka na noon, tapos ngayon magtitestimony ka ba, nababawiin mo yung dati mo, ay wala nang integridad yan. O hindi mo na alam kung sino na ang ilalakad mo. Ayan po hindi ba? Kung ano ba ang pinapangatawanan mo, hindi na alam. Kaya hindi ka na paniniwalaan. Ngayon ay okay, ay simple ganyan talaga sa politika ay siguro baka hindi natin alam ang mga possibility niyan, maaring tinakot, maaring binayaran din. Aywan ko lang kung sa ganyan ay kaya ng pakiusapan yan. O usually kasi yan ay dalawa yan maaring binayaran o tinakot. Yan Pero yung pinakiusapan lang o napilitan lang, malabo yung ganyan na. Okay. Ang pinag-usapan po natin dito ay yung testimonya o maaari natin sabihin na sumumpa. Sumumpa. Alam nyo po, yung pagsusumpa natin sa publiko, kasama po ang Diyos dyan. Opo. Kaya nga kung makikita nyo, lalo na dito sa Amerika, kung nanunumpa ka ay mayroong Biblia. Opo. Pero pati doon sa pati doon sa sinumpaang salaysay mayroong ding so help me God. Hindi ba? Mayroong ganun Aywan ko lang kung yung iba ay tinatanggal na nila yon, pero ang Diyos po ay nakikita tayo. Kaya nga siya ang saksi Opo. Ngayon ay ito po nakasulat sa James James 5 verse 12. Above all, my brothers, sabi po ni James above all, my brothers, do not swear. Do not swear ang sabi po ni James. Not by heaven or by earth or by any other oath. Dinadagdagan mo pa yung pagnunumpa mo ng any other oath. Wag daw gagawin yon. Simply let your yes be yes and your no, no, so that you will not fall under judgment. Yan po ang sinasabi ni James. Sa iba, actually ito explanation na lang ito ni James Pero sa apat na gospel, naandun na yan. At si Jesus Christ mismo ang nagsasalita niyan, dinidiscuss niyan. Ito lang ay in-emphasize maigi ni James. Ayan po bakit hindi ka pwedeng mag-swear using the heaven? Kasi nga wala ka namang alam doon hindi ba? Or using the earth. Kasi nga hindi mo namang ginawa ang earth Yung po ang sinasabi doon sa apat na gospel. Hindi mo kasi ang iba sa atin nanunumpa ay ginagamit pa ang langit. Kung minsan ginagamit pa niya ang kanyang buhay, hindi ba? Mamatay man, sabi niya ang sagot naman ng Biblia diyan ay hindi mo naman kanya mapaputi ang iyong buhok. Bakit ka isusumpa mo, gagamitin mo manunumpa ka, gagamitin mo ang iyong sarili? You cannot make your hair white or black. Yun po ang nakasulat. Pag magsusumpa ka, ay sabihin mo na lang na yes or yes, or no, or if yes, yes, if no, no. Yun lang.
Ano? Now, doon sa poor gospel, anything that add on it, pag dinagdagan mo yan, is from evil. Sabi po ni Jesus Christ, anything. Ano? Kaya nga, ay ito, ay ang kinuha ko lang dito ay para maintindihan natin na nakikita po ng Diyos yan. Yung kung tayo ay under oath o yun nga, kung nag-swear na tayo tapos gumamit pa tayo ng isang oath di ba? Sinasangkalan pa natin yung ang tawag sa atin yan fixman, ganun fixman o totoo yan, ganun ano. That is another oath. Evil pala yun. Let your yes be yes at saka your no be no. Ayan po ano. Sa Numbers 30 verse 2, if a man makes a vow to the Lord or swear an oath to obligate himself by a pledge. May oath ano at saka may pledge, no? Ay siguro yung ibibigay niya yung kung ano man yan, pledge po yan Parang si Herodes, hindi ba? Kahit kanya na kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa iyo. Sabi niya doon kay Salome, hindi ba? That is a pledge, hindi ba? Magsayaw lang siya. O i-continue lang yung sayaw. Ano? If a man makes a vow to the Lord or swear an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word. Ayan po, ano? Dapat hindi niya baliin yan o hindi niya baliwalain yan. He must not break his word. He must do everything he has promised. Ayan po ang nakasulat sa Old Testament na palatuntunan po yan ng Diyos. Kasi nga ay isinulat o kaya ay karagdagan na palatuntunan yan na isinulat ni Moses na naisama dyan sa palatuntunan ng Diyos yan. Kasi nga ay si Moses ay propeta ng Diyos o ambasador ng Diyos Ganun po yan. Ang nakasulat po ay, if a man makes a vow to the Lord or swear an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word. He must do everything he has promised. Ayan po. Ngayon ay kung babaliktad ka, hindi ba sinabi mo na o nagpatotoo ka na si Joel Villanueva o yung tauhan ni Joel Villanueva ay doon mo ibinagay yung pera, ay bakit, hindi ba? Bakit babaliktarin mo yun? Hindi ba? Sige ano? Ito ngayon ang pangatlo. Ecclesiastes 5 verse 4 hanggang 6. When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it, because He takes no pleasure in fools. Ayan po, no? Fulfill your vow. It is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Do not let your mouth cause your flesh to sin, and do not tell the messenger that your vow was a mistake. Di ba? Pinili ko ito kasi applicable talaga Why should God be angry with your words and destroy the works of your hands? Ayan po. Hindi ba? Ay basahin pa natin ulit. When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it, because He takes no pleasure in fools. Ay yung palang hindi tumutupad o inaalisan yung testimonya niya o yung vow niya,
Ang tawag ng Panginoon dyan ay fools. Hindi ba? Hindi ba? Ayan, ay basahin nyo po, hindi ba? Because He takes no pleasure in fools. Hindi nasisiyahan ang Panginoon dyan sa mga ganyan. At ang tawag ng Panginoon dyan ay fools. Kaya, ano ba ang sira ulo ba yan? Hindi ba? Yun ang tawag dyan eh. Fulfill your vow. It is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Ang Biblia po, napaka-accurate ng mga salita. Lahat ng word agreement po yan, naka-agree. Kaya wala kang itatapon na salita dyan. Fulfill your vow than to make a vow and not fulfill it. Sinabi na niya na kasangkot sila, hindi ba? Sa pagnanakaw, hindi ba? Nagsauli pa nga siya ng pira yan eh. 100 plus million ata 180 na isauli niya eh. At yung iba pa, nakapagsauli na. Paano ba ngayong i-recant yung sinumpa mong salaysay nung una? Paano yung pira? Ay paniniwalaan ka ng tao eh, kasi nga ay good faith. Alaga naman na saan ka kukuha ng pira, hindi ba na mag-iimbento ka lang na magsasauli ka. Ayan po hindi ba? It is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Do not let your mouth cause your flesh to sin, and do not tell the messenger that your vow was a mistake. Ayan ang gagawin niya mistake yung una niyang testamento Hindi ba? Ay sinabi na ng Diyos na huwag mong gagawin yan. Hindi ba? Na yung una mong testamento ay sasabi mong mali. Ayan na, hindi ba? Kayo na po ang bumasa. Kaya nga ang sinasabi ko dito, lahat po ng kaso, lahat ng sitwasyon, lahat ng klase ng tao, may isinusulat ang Biblia. Kaya nga kung minsan ang naiisipan ng tao ay nagkukontrahan daw ang Biblia. Hindi po nagkukontrahan. Yun ang sinabi dahil ganun siya. Ito naman ang sinabi dahil itong tao ay iba ito. Bibigyan ko po kayo ng example para maintindihan nyo. Sinabi po ni Jesus Christ, do not judge. Or else you will be judged. Pero yun ay sinabi niya sa yung mga rebelde na mga tao, ayaw sumunod sa kanya o gusto siyang patayin. Gusto nilang patayin si Jesus Christ, ay alam naman ni Jesus Christ yan do not judge, sabi niya. Because, or you will be judged. Or the measure you use to judge other, it will be measured unto you. Yun po ang sinasabi niya. Pero iba po ang sinasabi naman sa mga tao na ligtas. Yung mga disipulo niya. Iba ang sinabi niya Ang sinabi niya, judge even yourself, sabi niya. Adi mag-judge pala, hindi ba? Pero magkaibang tao yan because the judgment will start from the household of God. Yan po ang sinabi niya. Hindi ba? Anong isang araw ay hindi pala dito yung nagdidebate na mayroon daw na yung itinalaga na yung ano ba yun? Yung nasave ka pero predestined, sabi nila predestined at saka yung hindi predestined. Ay sinagutan ko po doon sa YouTube, sinagutan ko, mayroon talaga akong predestined. Mayroon taong ganyan. May predestined. At yun ang sinabi doon. They are chosen or they are selected before the foundation of the earth. Yun ang sinabi doon. Predestined nga yun. Ay mayroon talaga akong ganyan.
Pero may mga tao kako, katulad ni Nicodemo, hindi ba? Ay wala namang alam yun eh, hindi ba? Pumunta siya ng gabi. Pumunta ng gabi kay Jesus Christ. O, sinabihan ni Jesus Christ, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him," ha? Whosoever, marami po yung whosoever. Hindi mga predestined yun. O, kaya ang sabi ng iba ay bakit daw ay simple, iba ang kausap eh. Si Nicodemo, hindi naman disipulo yun eh. Although na after a while, naging disipulo siya. O naging devotee o kuwan ni Jesus Christ. Hindi ba? Ayan po eh. That whosoever believe on Him will not perish but will have everlasting life. Ayan po. Whosoever. Kung maniwala ka, kung hindi ka naniniwala, o kung hindi ka naman nakikinig, o ayaw mo makinig dahil nga busy ka sa pagpayaman, hindi ba? Nagpapayaman ka lang. O, ay hindi ka kasama doon sa whosoever believe. Pero, inulit ko may mga predestined talaga. Katulad nila Pedro, hindi ba? O, mga predestined yan ganyan. Si King David, mga predestined yan. Wala tayong magagawa dyan. Ay, Diyos po ang pinakamakapangyarihan eh. May aangal ba dyan? O, kung sino ang piliin niya, sige. O, ganun po yan. Ngayon ay ito, balikan po natin ito, do not let your mouth cause your place to sin, and do not tell the messenger that your vow was a mistake. Ayan po ang gagawin ni Alcantara eh. Na yung sinabi niyang una ay mali. Yan po ang gagawin niya. Pero hindi pa naman niya ginagawa, sa balita lang. Ngayon, mag-abang na lang tayo. Pero mali po yung gagawin niya. At saka, palagay ko, wala nang maniniwala sa kanya. Kung ganyan ba ang gagawin niya, who will believe you? Ang tanong ko, who will believe you if you break your first statement? Who will believe you? Hindi ka nakapanipaniwala. Ay lalo na ganyan, nagbalik na siya ng pira, hindi ba? Mas paniniwala na po ng mga tao yung ikaw ay nagbalik ng pira dahil may ninakaw kayo. Ayan po At saka, isa pa nga, ang sabi ng Biblia, even yourself, sabi niya, wala ka ng tiwala sa sarili mo o hindi ka na believe sa sarili mo kasi nga ganun nga eh. Paiba-iba na eh, hindi ba? O, hindi na integrated o wala ka ng integrity. Yan po masasabi ko dyan. O sige po at hanggang dito na lang po patungkol dyan sa kung mag-recant man ito si Alcantara. At yung iba pa dyan. Yung iba kasi nabubwisit na hindi ba? O ay wag po tayong mabwisit kasi nga may Diyos naman eh. Kung makaligtas man sila sa panuntunan ng mga tao, ay hindi sila makaliligtas sa Diyos. Kasi alam po ng Diyos yan eh. At ito nga pangako po ng Diyos ito eh, na yun nga, ayaw niya yung mga ganyan. Why should God be angry with your words? Hindi ba? Nakasulat po, and destroy the works of your hand. Hindi ba? I-destroy niya eh. O sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sana sa ating pagkikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.